yung pinapagawa sa'yo. Pero kapatid, para kanino ba yun? That is to glorify God. That's the challenge. But challenge is another form of blessing. Tama yan. Hindi lahat ng sumusunod, puro relax. Kung hayahay ang buhay, kapatid, baka hindi natin ma-appreciate kung paano tayo binabago ng Panginoon. At sabi nga ni Pastor Tan, kung walang mga pagsubok, masasabi mo bang thanks God? Masasabi mo ba to God be the glory? Ibig sabihin, kung may pagsubok ka ngayon, kapatid, meron kang pagkakataon na pag sumunod ka sa Panginoon, mararanasan mo yung victory. Church, si Mary, sumunod. Na-experience mga nagsasabsaban. Anong comfort meron sa sabsaban, church? Kainan yun. Kainan yun ng mga hayop. Mga baka mamaya may mga hayop pang nandoon. Mapanghe, mabaho. Pero pag binasa po natin yung kwento, church, yung pagsunod ni Mary walang reklamo. Ibig sabihin, dun pa rin sa second point, pinapakita na ni Mary, o pinapakita na ng Panginoon, yung puso ni Mary talagang may humility. At hindi sayang yung pagpili ng Panginoon kay Mary para sundin yung plano. And church, lastly, yung threat na yung nanganak ka, may gusto magpapatay dun sa anak mo. Mahirap yun. May experience yung mga nanay. Paglabas ng anak mo, may gustong pumatay. Mahirap po yun. Yun po yung naging challenge ni Mary. Hindi nyo po pwedeng sabihin na si Mary puro comfort na naranasan niya. Hindi po. At sabi po doon, wala nang wala nang available space para doon sa pinuntahan nilang lugar. Doon dapat manganganak sa comfortable place si Mary. Pero wala na. At dahil doon, nanganak po siya sa manger. Nanganak siya sa sabsaban. May mga pagsubok pa rin nangyari sa buhay niya. At kapatid, yun po yung makita po natin at maunawaan. Na hindi dahil susunod ka ngayon, puro blessing. Merong challenges, kapatid. At yung challenges na yan, pinapakita lang sa'yo ng Panginoon, kailangan mo pa rin sumunod. Kasi yung challenges na yan, mga kapatid, that's another form of blessing, yung character mo. Yung meron kang, yung personality mo, babaguhin ka ng Panginoon. Na ito yung dating prinsipyo mo. Prinsipyo makasanlibutan, pero may prinsipyo makadiyos. That's another form of blessing. Na dati hindi ka marunong magpatawad, pero ngayon nakatutunan mo na. Na dati hindi ka marunong magbigay, puro kadamutan ang alam mo sa buhay. Pero ngayon binago ka ng Panginoon. May challenge. Hindi ibig sabihin tuloy-tuloyan ka, hindi ibig sabihin kapatid sumunod ka ngayon, okay na bukas. Maaring okay ngayon, sa susunod hindi. Sa susunod okay ulit. Maraming challenges. Sa mga preachers, hindi ibig sabihin tumayo ka ngayon, okay na. Lalo kang hahamunin, lalong gagawa ang kalaban para bumagsak ka. In church, ngayon sinisimulan mo ngayon magbago, sinisimulan mo ngayon sumunod sa Panginoon. Yung mga dating yung mga dating ginagawa mo, iniiwasan mo ngayon, lalo kang susubukin. Hanggang lalo kang lumalapit sa Panginoon, lalo kang susubukin ng kalaban. But challenge is another form of blessing. Doon mo mapapatunayan kung gaano mo talaga kamahal ang Panginoon. There will always be challenges, church. And si Mary, kung tutusin, nagpakita ng anghel sa kanya. Face to face na po ito. Pero may challenges pa rin. Church, si Mary po, naka-experience ng challenges, naka-experience ng threat. Pero tingnan po natin yung result ngayon. We were saved. Ibig sabihin, nangyari po yung perfect plan ng Panginoon. Kung walang Mary'ng sumunod, baka wala ngayong Jesus Christ na nakapagkatawang tao. Meron pong sumunod, merong magandang resulta. At church, sa buhay po natin, maraming hihingi ng Panginoon. Una sa lahat, yung time mo. Yung pagsunod mo sa Panginoon. Maraming hihingi sa'yo ang Panginoon. Kasi marami din siyang babaguhin sa buhay. Hanggat hindi mo sinisimulan pahalagahan yung pag-attend ng church, hindi mo makikita yung plano sa'yo ng Panginoon. Kung hindi mo nakikita yung value sa devotion, sa pananalangin, puro challenges ma-experience pa kayo. Pero simulan mong sumunod sa Panginoon, makikita mo yung bunga. Church, Jesus Christ was born. He gave His only begotten Son, Jesus Christ, at alam po natin, ang Panginoong Jesucristo po ay napako sa krus. Yun po yung ultimate gift po sa atin ng Panginoon, the salvation. At yun po, kung hahalukayin po natin kung saan nagsimula, merong plano ang Panginoon, plano ng Panginoon sa buhay ni Mary, at yung buhay ni Mary, hindi niya nireject po. Sumunod po siya. Kaya church, maaaring may plano sa iyo ang Panginoon. Ang tanong na lang kung i-reject mo yan, o susunod ka. Kasi, church,
Ano na po tayo? Luto na po tayo sa salita ng Panginoon. Tama. Luto na po tayo, hinog na po tayo. Ang kailangan na lang po natin sumunod. Yung mga pagsubok po na yan, mga problema po na yan nararanasan natin. Yan na lang po yung mga bagay na hindi mawala sa buhay natin kasi hindi tayo umaalis dun sa dati nating Panginoon. Luto na tayo, ilang mga mensahe na yung pinrepare ng Panginoon para sa atin. Pinakita niya na kung ano yung plano sa buhay mo. Ang kailangan na lang natin sumunod. Yun na lang po talaga, church, ang kailangan natin. Pagsunod, paghakbang, para po sa pagbabago, para po sa Panginoon. Kasi church, hindi mo mararanasan yung perfect plan ng Panginoon, yung goal, kung hindi ka susunod. Katulad ng wise men last Sunday, hindi nila ma-experience yung blessing ng Panginoon kung hindi sila sumunod. At hindi rin mararanasan ni Mary na siya ay kilalanin ng mga tao ngayon, siya ay maging blessed kung hindi siya sumunod. Kaya church, kung ikaw sa buhay mo ay may pagsubok ka, may gusto kang patunayan sa iyong Panginoon, gawin mo. Sumunod ka po sa Panginoon. That's the ultimate thing na pwede mo gawin. Sumunod at maglingkod sa Panginoon. Church, yung role na ginawa ni Mary, hindi na po natin magagawa yun. Pero yung role na pwede natin gawin, simulan po natin. Dahil yung role na meron tayo, hindi rin yan magagawa ni Mary. Ibig sabihin, kapatid, binigyan ka ng Panginoon ng ministry or ng mission na angkop sa kakayahan mo ngayon. Ngayon, kung hindi ka magpapagamit sa Panginoon, hindi mo makikita yung plan. Hindi mo ma-appreciate yung perfect plan ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin, kapatid, magpagamit sa Panginoon. Huwag nating hayaan yung buhay natin mababad sa kasalanan. Yung prinsipyo natin hindi mabago. Paulit-ulit na lang, kapatid. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Like Mary, she experienced challenges, she experienced to follow and be used by Jesus Christ. Church, our title this morning, Use Me, O Lord. Church, if you want to experience God's miracle, God's perfect plan, magpagamit po tayo sa Panginoon. That's the only thing na pwede mong magagawa sa oras na ito. Ngayon, kapatid, maraming ministries, nakikita mo kung saan kami potensyal. Magpagamit po tayo sa Panginoon for you to experience God's perfect plan. Tumayo po tayo lahat, kahit po yung manalangin sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lord, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron kayong plano, Panginoon, sa buhay namin. Yung plano nyo na yun, Panginoon, hindi namin makikita kung hindi kami haharap, kung hindi kami susunod, Lord God. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa kabutihan nyo sa buhay namin. Patuloy nyo pong ipinakikita, Lord God, yung mga bagay na dapat po namin gawin. At yung bagay na yun, Panginoon, ay magpagamit at kami ay sumunod, Panginoon, sa inyong plano. Sa mga bisita po namin this morning, hindi aksidente na naririto ka ngayon. Merong plano ang Panginoon sa buhay mo kung bakit ka naimbita ngayon sa oras ito. At yung plano ng Panginoon sa buhay mo, yung buhay mo na yan, sa ilang taon mo pang mabubuhay sa mundo ito, ipagamit mo yan sa Panginoon. Kapatid, kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo. Sa mga bisita po namin, tanggapin mo ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Sundan mo ang panalangin nito. Panginoong Yesus, salamat sa oras na ito, pinakita niyo po sa akin na ang buhay ko ay may plano kayo. Panginoong Diyos, patawarin niyo po ako sa mga nagagawa kong kasalanan. Itama niyo po, Panginoon, ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo, Panginoon, sa aking puso bilang sariling tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon. Sa mga miyembro ng iglesyang ito, church, ilang beses na nangusap sa iyo ang Panginoon. Ilang beses niya na sinabi na ikaw yung kailangan niya sa plano niya. Ilang beses na sinabi ng Panginoon, ito yung perfect plan ko sa iyo. Ang dalawang kapatid, sumunod ka ba? Kapatid,
hanggat nandyan yung kasalanan na yan nakababad sa puso mo, hindi ka talaga susunod sa Panginoon. Kailangan mo pa, kapatid, ng humility. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. That's why hanggang ngayon yung plano ng Panginoon hindi nangyayari. Dahil yung puso mo nagmapatigas pa rin sa Panginoon. Paano ka gagamitin ng Panginoon kung yung puso mo hindi mo kayang ipabago sa Panginoon? Church, you need to know. Kausapin mo ang Panginoon sa umagang ito. Sabihin mo, Lord, use me. Gusto ko ako yung maging kagamit-gamit, Lord God, sa ministry na to. May brilliant artillery, may akad, bulletin board. Yung ushering, gardening, we have different mission, kapatid. Paano ka magiging kagamit-gamit sa Panginoon kung hanggang ngayon hindi mo kaya ibigay yung oras mo para sa Kanya? Like Mary, ipakita natin, sundin natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kapatid, lahat naman tayo may pagsubok. Lahat naman tayo mahirap. Pero bakit si Mary nagawa niyang sumunod? Church, it's all in the heart. Hanggat yung puso mo nagmamatigas, hanggat yung puso mo may tinatago kang kasalanan, hindi ka talaga susunod. This morning, you ask for forgiveness. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Paano ka magagamit ng Panginoon kung hanggang ngayon nakababad ka sa kasalanan na yun? Paano ka magagamit ng Panginoon kung yung buhay mo inilalayo mo sa Panginoon? Kapatid, all you need to do is to get closer. Lumapit ka sa Panginoon para magamit ka niya. Yung buhay mo na yan, kapatid, huwag mong sayangin. Yung panahon na nilalagi mo sa mundo na to, huwag mong sayangin, kapatid. Huwag mong hayaan, ilang taon ka na nabubuhay, wala ka man lang nagagawang paglilingkod sa Panginoon. Magpagamit tayo sa Panginoon. Like Mary, she experienced God's mission. She experienced God's plan. Magpagamit ka sa Panginoon for you to experience God's perfect plan, for you to experience blessings, for you to experience the privileges, the opportunities to glorify God. At kapatid, lagi mong tatandaan, sa pagsunod mo ngayon, laging may pagsubok. Pero hindi ang pagsubok ang magpapatigil para mahalin mo ang Panginoon. Keep up to Him. Yes, Lord God, this wonderful morning, we thank you, O Lord. Pinakita niyo po sa buhay po namin kung gaano kayo kabuti. You have a plan. All we need to do is to follow. Lord, sa oras na to, sa mga kapatid na kumausap sa inyo, Panginoon, naniniwala ko, Panginoon, may mga pusong gustong magpagamit sa inyo. Lord, tulungan niyo po sila. Yung initial action nila, Panginoon, yung initial step nila, huwag po niyong hayaan na sila yung mabigo. Ipakita niyo, Panginoon, na lahat ng sumusunod sa inyo, Panginoon, nagkakaroon ng patutunguhan. Lord, ipakita niyo po sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, na yung pagsunod nila, Panginoon, this morning, hindi mababaliwala. At hayaan niyo po, Panginoon, makita po nila yung plano, yung perfect plan niyo, Panginoon, sa buhay po nila. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Kayo ang siyang maitaas, Lord, ng aming buhay. Lord, like Mary, makita po namin kung ano yung role namin, especially dito sa Brilliant Bible Baptist Church sa Ildefonso. Lord, we are embracing this mission, this ministry na ipagkakalob niyo po sa amin. Despite of challenges, Lord, we will glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.